Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa iyong mga salita, Panginoong Jesucristo, ikaw ang puno ng ubas at ang iyong Ama ang tanging tagapag-alaga at pinuputulan niya ang bawat sangang hindi namumunga. Dakilang Diyos naming nasa langit, ikaw ang nakakakilala po sa bawat isa po sa amin. Bilang sanga na nakaugnay sa iyo, Panginoong Hesus, ikaw ang nakakaalam kung anong karumihan meron kami na maari mong alisin sa buhay namin upang ang bungang nais mo ay patuloy na dumaloy sa amin. Ama naming nasa langit, dalangin po namin, anumang dapat putulin sa buhay po namin, Ama, anumang kasalanan ang siyang umiiral sa buhay po namin, dalangin namin, dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Patawad, Ama naming nasa langit, at sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, hugasan mo ang bawat isa po sa amin. Putulin mo ang anumang meron sa buhay namin, Ama, na hindi kalugod-lugod po sa iyo, upang ang bawat isa po sa amin ay ganap na magiging daluyan o Diyos ng kagandahang mayroon ka, dakilang Ama naming nasa langit. Salamat, dakilang Diyos, dalangin po namin ang mga salita mo ay patuloy na ihayag sa amin sa hapon po ito, upang sa pangitan ng mga salita mo, Diyos, ang bunga na nais mo ay patuloy po mahayag sa amin. Salamat, dakilang Ama. Salamat, samahan mo kami sa aming pagtitipon ngayon at patuloy, Ama, na dinggin ang dalangin ng bawat isa at ipagkaloob sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga salita mo sa hapong ito, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 15, simula mga talata 1 hanggang sa talata ay 8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanyang namang pinuputulan at linilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayon napapatunayang mga alagad ko kayo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri, palakpak na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Kanya lamang ang lahat ng papuri ngayon at magpakailanman. Amen? Handa na kayong makinig? Ayan, sige. Ang lahat ng handa, pwede nang maupo. Isang malamig at mapagpalang hapon sa inyong lahat. Isang maulan na hapon. Amen? At patuloy na kung saan ay kung paano ibinubuhos ang ulan na yan. Ang sabi nga kanina ni Fa sa Ebanghelyo, ang ulan ay ipinapapatak ng Diyos sa mga mabuti at masama. Amen? O sa mga makasalanan o sa matuwid, lahat yan ay ipinagkakaloob ng Diyos na tila bagay pagdating sa biyaya, pantay-pantay. Amen? Pagdating sa pagmamahal ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Amen? Pero kahit tayo pantay-pantay sa pagmamahal ng Diyos, kung tayo po ay hindi lumalapit, amen, malamag magkukulang tayo. Amen? Subalit tayong lahat na naririto ngayon sa harapan ng ating dakilang Al Shaddai na lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos, ipagkaloob nawa ng Diyos ang inyong kahilingan sa hapon pong ito. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi po dyan ng ating pong binasa ay napaparangalan ang puno, amen, kung kayo'y namumunga ng sagana. Amen? Napaparangalan ang puno kapag po na kung saan po ay dahil sa taglay niyang bunga. Amen? At kapag maraming bunga na taglay ang puno, ang sabi po dyan, madalas yung puno na yan ay pinupuri. Di po ba? Sa paningin ng tao, ay napakaganda ng punong iyan kapag nakikitaan ng maraming bunga. At kapag ang isang puno ay maraming bunga, di po ba kaakit-akit? Maraming taong naaakit na lumapit sa punong iyan dahil sa taglay niyang bunga. Amen? Dahil minsan ang puno ay hitik sa bunga, kaya minsan maraming taong naaakit na kung saan ay lumapit sa isang puno. Minsan may mga prutas tayo na kinakain pero hindi natin alam, hindi natin kilala ang puno. Di po ba? Minsan, yung isang puno naman ay nakikilala natin kapag nakita natin kung ano yung kanyang bunga. Di ba? Minsan kakain ka ng, minsan po ay kung may prutas tayong kinakain pero hindi natin kilala ang puno. Pero minsan kapag nakita natin na yung puno na yon ay yun pala yung prutas na yon na kinakain natin ang bunga, doon natin nakikilala, ito pala yung puno ng prutas na kinakain ko. Amen. Nakikilala natin
sa pamamagitan ng bunga na kanyang taglay, mga kapatid, yung puno na iyon. Amen? Dito po, sa sinabi po sa ating binasa, ang sabi po dyan ay, ang aking ama ang tagapag-alaga. Amen? Ang aking ama ang tagapag-alaga. Napakaganda nung salitang, aking ama ang tagapag-alaga. Kung may nangangalaga sa puno pong ito, hindi hahayaan ng tagapag-alaga na ang puno na yan ay mamatay. Amen? Bakit? Kasi pinagkukunan niya iyan ng bunga. Amen? Yung bunga niyan ay pakinabang para sa kanya. Kaya hindi hahayaan ng tagapag-alaga na ang puno po na yan ay mamatay. At habang ang puno ay nabubuhay, habang ang isang puno ay nabubuhay, hindi rin mamamatay ang sanga na nakaugnay. Amen? Habang ang puno ay nabubuhay, hindi rin mamamatay ang sanga na nakaugnay. Kaya habang may buhay ang puno at ang sangay nakaugnay sa puno, habang buhay magbubunga. Amen? Habang buhay magkakaroon ng bunga. Ang sabi po sa isang binasa sa isang talata 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Ibibigay, ang sabi po dyan, ibibigay ng puno ang lahat ng pangangailangan ng sanga. Para yung sanga ay tumatag. Para yung sanga ay tumibay. Na kahit mapuno man ng bunga, ang sanga pong ito, hindi siya mababali. Hindi siya mapuputol, sapagkat ang sabi po dyan, anumang kailangan ng sangang ito, anumang hihilingin ng sangang ito sa puno, ay ipagkakaloob niya. Amen? Para yung puno na yan ay hindi mapawalay sa sanga, maging matatag yung pananalig, maging matatag yung kapit ng sangang iyan doon sa puno. Na kahit yung sanga pong iyan, kapag maraming bungay binabato, mananatili pa rin yan sa puno. Amen? Dahil ibibigay ng puno ang lahat ng pangangailangan ng sanga para ang sangang iyan ay tumibay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, ano yung bunga? Saan po, tawag po nito, ay saan po masusumpungan yung bunga? Masusumpungan ang bunga sa sanga. Amen? Sa sanga, lumalabas ang bunga. Ang sabi, ikaw ang sanga, ang Panginoong Jesus, ang puno, tayo ang sanga. Amen? Tayo ang sanga. Yung bunga na mayroon ang puno, lumalabas sa sanga. Amen. Lumalabas sa sanga at minsan, mas nakikilala ang puno na yun nga ang pangalan ng punong iyon kapag lumalabas na yung kanyang bunga. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ano yung bunga? Ang sabi po dito, kung manatili kayo sa akin, amen. Kung tayo manatili sa ating Hesukristo, at manatili sa inyo ang mga salita ko. Ito ang bunga. Yung salita. Amen? Kung tayo po'y mananatili sa ating Hesukristo, yung salita niya ay dadaloy sa atin. Dadaloy sa atin yung salita pong iyon.
At yung salita po na yun, mga kapatid, yun ang bunga. Amen. Yun ang bunga na magpapakilala sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kinakailangan mailabas ng sanga yung puno. Pwede ba yun? Amen. Kinakailangan mailabas ng sanga yung puno, yung bunga na magpapakilala sa puno. Amen. Palakpakan po natin ang ating Hesu Kristo. Ang salita po ng Diyos, alam po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Na kinakailangan, ang salita po na ito ay maibahagi. Sabi ko nga, sa pamamagitan ng sanga dapat, kung si Kristo ang puno, tayo ang sanga, sa pamamagitan ng sanga, mailabas si Kristo. Amen. Maipakita kung ano si Hesu Kristo. Amen. Maipakilala kung ano si Hesu Kristo sa pamamagitan ng sanga na kung saan ay makita yung bunga na si Kristo na nagpapakilala sa ating Panginoong Hesu Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata po 1, talata po ay 16, ang sabi niya rito, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat, ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo at ngayon din sa mga Griego. Purihin natin ang ating Hesu Kristo. Hindi kinakahiya ni Pablo ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. Na sa pamamagitan ni Pablo, kinakailangan mailabas niya si Kristo. Maihatid niya si Hesu Kristo, ang yung mabuting balita, ang ating Hesu Kristo, maihatid niya sa puso ng bawat tao. Amen. Mailabas niya iyon, makilala ng bawat tao ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo o sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 4 at talata po ay 16, basahin ko po ito sa inyo. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang nagaganap sa pamamagitan nila. Para hindi kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. At ano yung pangalan na iyan? Ang ating Panginoong Jesucristo na ipinangangaral ng mga alagad nung panahon pong iyan. Kaya muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magturo pa tungkol kay Jesus. Amen. Huwag na magturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Ang sabi sa talatang 4, gayunman marami sa mga nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sila'y nangangaral, sila Pedro nung nangangaral na yan, inuusig sila at pinagbabawalan sila na huwag mangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, nung ipangaral nila ang pangalan na ito ng ating Panginoong Jesucristo, nung dalhin nila ito sa puso ng mga tao at ipakilala na siya ang tanging tagapagligtas, ang sabi po riyan, 5,000 mga tao, 5,000 ang bilang ng mga lalaki na sumampalataya
sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ito yung bunga, amen, na kinakailangan madala natin sa buhay ng tao kasi ang idudulot nitong kabutihan, ang sabi po, kaligtasan ng lahat ng mananampalataya. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Hesus. Lumalabas ba sa atin ang Hesus na ito? Nakikilala ba siya sa pamamagitan natin? Amen? Kung nung oras na yan na ipakilala sa nila Pedro at Juan nung sila'y nangangaral sa buhay ng 5,000 mga tao, mga kapatid, dapat ang Kristo na ito ay madala natin sa puso ng mga tao. Amen? Dapat makilala ang bungang ito. Amen? Lumabas sa atin yung bungang iyan sa pamamagitan na dapat ipinapahayag natin si Hesukristo na siyang Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng tao. Yan sabi ni San Pablo, hindi ko ito ikinakahiya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Pero minsan sabi ko nga ay yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sa mga sasakyan, diba, may mga ngaral ng salita ng Diyos sa mga kalsada. Sabi ko nga noon, kaya ko kaya iyan? Ano? Totoo lang, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Pero minsan sabi ko, mukhang hindi yan ang aming panawagan. Ano? Mukhang yung aming panawagan ay kagaya nito na kung saan talagang ay merong mga pagtitipon. Amen? Na kung saan ay doon ipinapahayag ang salita po ng Diyos. Kasi natutuwa ako minsan sakay ako ng bus po, may nangaral ng salita ng Diyos. Umagang-umaga, babae po siya. Sa haba ng biyahe po, na kung saan halos 1 oras ang biyahe ng bus na sinasakyan ko umaga, may nangaral doon sa loob ng sasakyan ng bus po na yon hanggang makarating kami. Natutuwa ako kasi ang sarap ng pangangaral niya. Nung oras na yan, lahat ng sinasabi niya talagang walang kawala sa puso ko. Talagang ang sarap pakinggan, ang sarap tanggapin. Kaya pagdating ko doon sa opisina ng El Shaddai, doon sa probinsyang iyon, lahat ng sinabi niya, isinulat ko. Naisulat ko lahat yon. Kapatid sa Panginoong Jesucristo. Kasi talagang hindi mawala sa puso ko lahat ng sinabi niya. Kaya sabi, pagtapos siya mangaral, lumapit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Sir, may itatanong lang ako sa inyo. Sabi ko, ano yon? Sabi niya, lingkod din po ba kayo ng Diyos? Yun ang tanong niya. Sabi ko, ba't mo na itatanong yan? Sabi niya, lingkod din po ba kayo ng Diyos? Sabi ko, ba't mo na itatanong yan? Sabi, kasi yan ang tingin ko sa inyo, lingkod din kayo ng Diyos. Totoo po yun. Napangiti lang ako. Ang sabi ko sa kanya, missionary din ako kagaya nyo, pero hindi ko kayang mangaral kagaya ng ginagawa nyo. Kasi sabi ko, missionary ako sa El Shaddai, pero ang sabi ko, kadalasan, sa mga gathering lang kami. Kaya natutuwa ako sa ginagawa mo. Tapos nung marinig niyang missionary ako sa El Shaddai, ang sabi niya, mga kapatid ko at magulang, sa El Shaddai din sila sa Maynila. Doon, siya lang napunta doon sa kanyang sinasamahan. Pero mga kapatid, sa ating Jesucristo, ito ang mahalaga. Alam niyo, ang kinakatuwa ko, maraming bumabati ko sa kanila sa mga pangangaral nila na yon. Pero nung oras na yan, yung lahat ng pasahero ng bus na sinasakyan namin, nung inaabot niya ng sobre, hindi pa nakakarating yung lingkod na yon doon sa mga tao, nakaabot na yung kamay. Bakit po? Kasi nabusog niya yung mga tao doon sa salitang ipinangaral niya. Nadala niya si Kristo sa puso ng mga taong binahagi na niya ng salita ng Diyos. Kapag nadala mo si Kristo sa puso ng tao,
hindi maaring hindi mahalin ng taong iyan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Panginoong Hesus. At ito yung bunga na kapag nanatili sa inyong mga salita ko, ang sabi po dyan, sa simula pa lang naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang Diyos ay salita. Di po ba? Kasama ng Diyos ang salita. Ngayon, sino yan? Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo na kapag tayo, siya ang puno, tayo ang sanga, kinakailangan lumabas sa atin si Kristo. Amen. Dahil yung puno na iyan, kinakailangan yung puno na yan, yung bunga ay dapat magpakilala sa puno na ating kinauugnayan. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, alam natin, makapangyarihan po iyan. Amen. Makapangyarihan. Dahil may kapangyarihan iyan, ang salita po ng Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, kapag dumating yan sa puso ng tao, kapag nakapasok yan sa puso ng tao, ang ating Panginoong Kristo, nagbabago ang buhay ng tao. Amen. Kapag makapasok si Kristo sa puso ng tao, taong may sakit, pinagagaling ng ating Panginoong Kristo. Amen. Tao na kung saan alipin ng masamang espiritu, pinalalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Taong sugatan, pinagagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ba, yung bunga na yan na nagpapagaling sa taong may karamdaman, yung bunga ba na yan na nagpapagaling sa taong may sama ng loob, nadala na ba natin sa kanila? Amen. Meron na bang mga taong sugatan na nadala natin yung bunga na yan na naghilom yung sugat niya? Kaya kinakailangan yung dala-dala nating bunga nagpapahilom ng sugat, hindi nakakasugat. Amen? Dapat yung dala-dala nating bunga hindi nagbibigay ng karamdaman, kundi nagpapagaling ng anumang karamdaman. Amen? At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang taong nasa kadiliman, dapat yung bungang dala-dala po natin ay magbibigay ng liwanag sa taong nasa kadiliman. Yung taong walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung taong nangihina, nagkakaroon ng kalakasan. Amen. Dapat yan yung bungang dala-dala po natin. Kaya kung dapat nakaugnay tayo kay Kristo, dapat si Kristo na nagbibigay kagalingan, kalakasan, dala-dala natin sa ating kapwa. Amen? Minsan nakatingin lang tayo sa bunga, pagpapala lang. Amen? Na kapag marami tayong pagpapala, mabunga po tayo. Hindi po yun. Ibinibigay sa iyo ng Diyos yung pagpapalang iyan para yung bunga ay wag mawala sa buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo na yung kapangyarihan na yan, yung pananampalataya natin meron sa ating Panginoong Kristo, tumatag ng tayo po ay patuloy manatili sa ating Panginoong Jesus. Marami sa panahon nito nalalaglag na. Amen. Hindi bali minsan malaglagan ka ng bunga. Wag lang ikaw ang malaglag bilang sanga. Amen. Di po ba? Kasi kapag ikaw ang nalaglag bilang sanga, wala na. Sabi dito, kapag ikaw na sanga ay maputol, mapahiwalay sa puno, ang sabi po dyan, ang pakinabang mo'y panggatong. Amen? Yun na lang ang gamit po sa'yo. Subalit, ang sabi, dahil ang amang tagapag-alaga sa puno na ito, habang po may nag-aalaga, mabubuhay iyan. Amen. At habang nakaugnay ka sa punong iyan, mabubuhay ka at patuloy dadaluyan ng bunga. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Na kung saan nahahayag sa atin ang kabutihan ni Kristo.
Yung salita na yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po, dapat makita sa atin ang bunga. Yung salita, yung buhay na ibinibigay ng bungang iyan, yung buhay na idinudulot ng salitang iyan, dapat nakikita sa atin. Ang sabi nga, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Amen? Siya ay bago na. Yan, sabi po dyan, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. Palakpakan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Pakinggan po natin, ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 8, at talata po ay 39. Sabi ganito, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayon sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, may kausap ang ating Panginoong Jesus, dahil sabi ng kanyang mga kausap, anak kami ni Abraham. Mula kami kay Abraham. Nung bandang huli, ang sabi nila, anak kami ng Diyos. Anak kami ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, dapat iibigin niyo ako. Amen? Kung ang Diyos ang inyong ama, ang sabi po, dapat iibigin ninyo ako, dapat mamahalin ninyo ako. Amen. Si Kristo, mga kapatid, ang puno, tayo ang sanga. Amen. Kung ano meron sa puno, lalabas sa sanga. Lalabas sa sanga. Kasi nakaugnay ka sa puno. Amen. Kaya habang ikaw nakaugnay sa puno, kung ano meron sa puno, yun ang dadaloy sa sanga. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang sabi po dyan ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kung siya ang inyong ama, dapat yan ang inyong ginagawa. Amen? Dapat hindi ninyo minimithi na ako'y patayin, bagkus ako dapat ay inyong minamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na dapat ang Kristo po na ito ay makita sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi ko kanina, ang puno ay kaakit-akit lapitan dahil sa bungang nakikita. Amen. Diba? Nagiging kaakit-akit ang puno hindi dahil sa sanga. Maalala natin, minsan ang Panginoong Hesus ay nagutom, pumunta po sa puno ng igos, ang ganda ng dahon, ang lago ng dahon ang dahon ng sanga ng puno ng igos, pero walang bunga. Sabi ng Panginoong Jesucristo, wala nang makakatikim ng bunga mo. Kinabukasan, pagdaan nila, patay na yung igos. Amen? Na hindi dapat yung sanga nung sandali na yan ay kaakit-akit. Amen? Kundi ang tanging kaakit-akit ay walang iba, dapat ay yung bunga. Amen? Dahil yung bunga na yon ang siyang maglalapit sa tunay na puno. Amen. Bilang mga sanga,
ang taglay ba nating bungay kaakit-akit para lumapit sila kay Jesus? Amen. Dapat taglay natin yung bungang kaakit-akit para sila po ay maakit lumapit sa puno. At walang ibang puno kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng tao, lumapit sa Panginoong Hesus, ang sabi sa isang bahagi ng Ebanghelyo, anong pinakamahalagang utos? No? Tinatanong. Sinabi ng Panginoong Hesus. Matapos sabihin po, ang sabi ng Panginoong Hesukristo nung sandali po na nagtanong yung mama, ang sabi niya, sino yung aking kapwa? Nagbigay ang Panginoong Hesus ng halimbawa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, mayroong isang tao na kung saan hinarang ng tulisan. Alam po natin iyan, yung mabuting Samaritano. Amen. Ayon sa Biblia, na matapos siya harangin, nadaanan siya ng ilang tao, pero tiningnan lang. Pero merong nung sandali na yan, may dumaan doon na Samaritano na tinulungan yung taong hinarang ng mga tulisan. Ginamot niya yung mga sugat. Matapos gamutin, ay inalagaan niya. Ang sabi ng Panginoong Kristo doon sa taong nagtanong sa kanya, kung sino ang aking kapwa, ang sabi ng Panginoong Jesus, sa tingin mo, sino ang nakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang sagot ng taong iyon, sagot ng skriba na iyon, ang sabi niya, ang nagpakita ng habag. Sabi ng Panginoong Hesukristo, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Humayo ka at ganon din ang gawin mo. Amen? Na kinakailangan yung pag-ibig mayroon si Kristo nakikita sa atin. Yun ang lumalabas sa atin. Amen? Yung habag na mayroon si Kristo para sa isang taong nangangailangan ng kanyang habag, nangangailangan ng kanyang tulong, dapat yun din ang bunga na lumalabas sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi yun ang bunga na kung saan kaakit-akit. Amen. Kaya marami sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo nung panahon po siya nabubuhay dito sa daigdig na to, kasi lahat ng kanyang ginagawa nung oras na yan nakakatulong sa kapwa. Amen. Nakakatugon sa pangangailangan ng mga taong nakakahalubilo niya nung siya po'y nabubuhay sa daigdig na to. At dahil sa mga kabutihang iyon nagagawa ng Panginoong Hesukristo, maraming taong sumusunod sa Kanya. Hanggang ang Panginoong Hesus kinainggitan na lang. Amen? At ang sabi ng mga marurunong sa paligid niya, kapag hindi natin siya pinatay, lahat susunod na sa Kanya. Mawawala na tayong tagasunod. Amen? Bakit susunod sa Panginoong Hesus? Kasi nakikita nila yung bungang umaakit sa kanila para sundan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na yung bunga na yan, dapat nakikita sa atin araw-araw. Amen? Kasi sabi nga ni Father kanina, di po ba? Kinakailangan makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung ang Diyos ay pag-ibig at ikaw ay nakaugnay sa Kanya, kinakailangan makita sa atin iyon. Ang sabi dito sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata po ay 11, talata ay 11. Pakinggan niyo po ito. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako maiugpong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay sinasabi ng mga hintil nung sandali na yan, ang sabi niya, pinutol yung mga tunay na sanga para ako ay maiugpong. Ang tinutukoy dito, yung mga Israelita na kung saan hindi nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil hindi sila nanalig sa ating Panginoong Hesukristo, wala silang ugnayan sa Diyos. Wala silang ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Pero yung lahat ng nanalig sa ating Panginoong Hesukristo ay parang sangang inuugpong sa puno. Amen. Kapalit ng mga tunay na sanga na hindi nanalig sa ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi po dito, kung ikaw ay naiugpong dahil sa iyong pananalig kay Kristo, huwag kang magmataas, matakot ka.
Bakit sinabing matakot? Kasi ang sabi po sa mga kasunod na pangungusap, kung yung tunay na sanga na nagmataas ay pinutol, ikaw pa kayang inuugpong lang. Amen? Ikaw pa kaya? Kaya ang sabi po dyan, dito po mga kapatid, kinakailangan bilang sanga na dati po ay hindi nakaugpong dahil sa ating kasalanan, pero dahil sa ating ngayon pananalig kay Kristo, nakaugnay na tayo sa ating Paiso Kristo. Ang sabi po, huwag tayong magmalaki. Huwag tayong magmataas. Amen? Bagkus patuloy na kung saan mga kapatid, sikapin po natin na ang buhay meron tayo na ito ay manatiling nakakabit sa ating Paiso Kristo at daluyan ng bunga na galing sa Kanya. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Makita sa pamamagitan mo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Mahayag yung kabutihan, mayroon siya. Kasi kung siya ay Diyos na mabuti at nakaugnay tayo sa Kanya, yung kabutihang iyan, amen, na nagpapakilala kung gaano kabuti ang puno, dapat yung kabutihang iyan nahahayag sa isang sanga. Amen. Masarap makita si Kristo sa isa't isa. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Napakasarap na makita si Kristo sa isa't isa. Minsan, makita niyo po, may mga salita minsan na ganito. Diba? Minsan sasabihin, may mga salita ang Panginoong Hesukristo na napakasarap na marinig natin minsan. Lalo na kung yung salitang naririnig natin, naging kabahagi ng buhay natin. Amen? Naging kabahagi ng buhay natin. Kapag ang salitang naririnig natin ay naging kabahagi na ng buhay natin, na kung saan sa pangitan ng salita na iyan ay nakita mo kung paano ka binago ng salitang iyan. Amen. Kung anong kagandahan ang binigay sa iyo ng salita na iyan, mga kapatid, kung paano naging pagpapala sa iyo ang salita na iyan, kapag naririnig mo iyan, yung salita na yan na kung saan ay naging kabahagi na ng buhay mo, madalas nagiging laman ng panalangin mo, Lord, sana yung salitang iyan na nagbago ng buhay ko. Yung salita na yan na kung saan nagdulot kaya ako nagiging ganito, nagiging laman ng panalangin natin, nawa, Lord, salitang dumating sa puso nila. Amen? Nawa salita, Panginoong Hesukristo, na kung saan ay makarating din sa puso ng mga taong ito. Amen? Na kung saan, bakit po nagiging laman ng panalangin mo? Kasi nakita mo kung anong idinudulot ng salita na yan sa buhay po natin, na sa pamamagitan ng salita na yan, nais natin maidulot din sa kanila, maibahagi din sa kanila yung magandang ginagawa ng salita ng Diyos. Amen. Sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya isa sa mga dahilan dyan, kapatid, minsan, pag tinatanong ka, naalala niyo po minsan may mga tao na minsan ay tawag po nito, sabi nga, kapag isa kay Kristo, isa ng bago nilalang. Maalala niyo ang Panginoong Hesus nung namatay na sa libingan, wala na siya doon. Sabi ng anghel, ay wala na siya dito. Diba? Yung Hesus na sinahanap niyo, wala na dito. Diba minsan may lalapit sa atin. Pag tinatanong, ikaw ba si Edgar na ganito? Sasabihin mo, ay hindi na po yun, wala na po yun. Hindi ba? Hindi po ba? Minsan di ba may mga tao na kung saan sinasabi sa atin, minsan may mga tao sinasabi, ay si ano yan, nakilala ko yan. Di ba? Pero minsan may mga tao magpasasabi sa'yo, ay hindi yan, iba yan. Hindi ganun yung taong iyan. Amen? Bakit po? Kasi dati iba yung pagkakilala sa iyo ng mga dati mong nakakasama, pero sa ngayon, sa mga nakakasama mo ngayon na binago ka na ni Kristo, iba yung pagkakilala sa iyo. Kaya yung dating mayroon ka, hindi na nakikita iyon sa iyo. Amen? Hindi na ikaw iyon, bago na. Amen? Kaya ito ang dapat makita sa atin. Kung ano si Kristo, dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat.
Sabi ni Pablo, sanga ka lang na nakaugpong. Pero ang sabi ni Pablo, kahit ikaw sangang nakaugpong lang, ingatan mo iyan. Amen? Na huwag tayong mapahiwalay sa Kanya. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ang bawat isa po sa amin sa banal na harapan ngayon. Patuloy Amang dumadalangin po kami na ang salita mong patuloy magpapatatag ng aming pananalig sa bugtong mong anak na si Jesucristo. Salita Ama na patuloy po na padaluyin mo po sa buhay po namin. Ang salita na nagdudulot ng kabutihan meron ka, Panginoong Jesus. Salita Amang dalangin namin, dumaloy lagi sa buhay po namin. Ang salita mo, Panginoong Jesucristo, na nagliligtas sa taong sa kapahamakan, salita mo na nagbibigay sa tao ng kagalingan, liwanag, bagong buhay, salita Ama na dumaloy nawa po sa amin. Madala po namin, dakilang Diyos, maibahagi kanino man. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Hindi man kami karapat-dapat, subalit Ama, niloob mo na kami po ay maiugpong sa tunay na puno na nagbibigay ng tunay na buhay, ang bugtong mong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus, sa kapatawaran na iginawad mo sa aming mga nagawang pagkakasala sa pamamagitan ng pag-aalay mo ng iyong banal na dugo para kami linisin at magiging karapat-dapat na isang sanga
na nakaugnay po sa iyo. Dumadalangin kami, Panginoong Hesus, bilang sanga. Ayaw na namin mapahiwalay pa sa iyo. Bilang isang sanga na binigyan mo ng pagkakataon na makaugnay sa iyo, Panginoong Hesus, dalangin namin, Panginoong Hesus, tulungan mo kami, Panginoong Hesukristo, na makapanatili po sa iyo. Minsan, Lord, kami nangihina. Minsan, maari kami bibitaw, Panginoong Hesus. Subalit dumadalangin kami, Panginoong Hesus, huwag mo kaming bitawan. Ang kamay mong ipinako sa krus para sa aming kaligtasan, sa kamay na iyan, Panginoong Hesus, ipako mo kami, Panginoong Hesukristo, na hindi po kami makabitaw sa iyo, Diyos, na hindi po kami, O Diyos, mapahiwalay sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kaya hinihiling namin, Panginoong Hesus, minsan hindi sapat ang aming lakas, subalit dumadalangin kami na ang lakas meron ka, Panginoong Hesus, lakas na patuloy mong ipagkaloob po sa amin. Salamat, Panginoong Hesukristo. Anumang mga suliranin meron sa daigdig na to, Panginoon, dalangin namin, Panginoong Hesukristo, tulungan mo kami mapagtagumpayan ang mga suliranin iyan upang ang bunga na nagmumula po sa iyo, Panginoong Hesukristo, bungang patuloy namin maibahagi, Panginoong Hesukristo, bunga na patuloy po namin, Panginoong Hesukristo, madala sa buhay ng maraming tao upang marami pa, Panginoong Hesus, ang magkaroon ng ugnayan sa iyo. Salamat, Panginoong Hesus. Gamitin mo ang bawat isa po sa amin na tagapagdala ng bungang iyan, Panginoong Hesus, upang, Ama, ang bawat mahatira namin ng bungang iyan, Ama, ay magbalik loob sa iyo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng aming Hesukristo. Patuloy mo kami, Ama, kasihan ng iyong banal na Espiritu sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo, upang ang liwanag, O Diyos, na nanggagaling sa iyo, maging liwanag na patuloy na tanglaw ng buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Dalangin ko po, pagpalain mo ang kamay ng iyong mga lingkod, ng lahat, Panginoon, sa Tuesday Group, Panginoong Hesus, na naririto ngayon, wala man sa mga sandali na to, Ama, saan man sila naroroon, abutin mo sila ng pagpalang kamay, dakilang El Shaddai, pagpalain ang kanilang mga kamay sa mga sandali na to, sa mga kamay na yan, padaluyin mo, Ama, ang iyong kapangyarihan, ng mahipon mga kamay na yan, O Diyos, ay mapagpala ang buhay, ang nangihina, lumakas, ang may karamdaman, gumaling, dakilang El Shaddai, at dalangin namin ang mga nasa kadiliman, O Diyos, ay madala sa liwanag mo, Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Pagpalain mga kamay na yan at punuin, Ama, mga kamay na yan ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw, mabubuting bagay na pupuno ng kanilang buhay, at higit sa lahat maibabahagi, dakilang El Shaddai, sa pangalan po ng aming Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Inihiling namin ang mga kahilingang itataas ngayon, Ama, ay patuloy mong dinggin at ipagkaloob sa bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang mga kahilingan pong iyan. Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Idinadalangin po namin na buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang katugunan ng lahat ng kahilingang kanilang itinataas ngayon. At patuloy, Ama, na habang kami, ang bawat isa naririto sa bansang ito, sa lugar ng Hong Kong, biyaya na magandang kalusugan, kalakasan ang panatilihin mo sa bawat isa, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na
nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Sapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon na ahas na bagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Ay tumawag, laging handa ako na sila ipakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow dito pa rin sa Lower Hall. And sa Friday po, sa Saikong Sacred Heart Church.